Walang makatarumang schedule na yon na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa bawat rehiyon at sa malapit na hinaharap. Wala ring magiging makatarumang schedule. Ang sinakop na Crimea ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman at hindi na ito isang matalinghagang pahayag. Ngayon, opisyal ng inamin ng Sevastopol ang bagay na pilit bilang itinatago kahapon. Hindi na kayang bigyan ng lungsod ang mga tao ng kuryente kahit 6 na oras sa isang araw. At wala nang magiging schedule ng pagbibigay ng kuryente mula ngayon. Wala nang ilaw sa mga bahay at hindi na nga nila iniisip ang gasolina. Hilaga ng Crimea, halos 2 linggo nang walang kuryente. Mahahaba ang pila sa gasolinahan at walang malayang bantahan ng gasolina. Isinara na rin ng lokal na otoridad ang mga summer camp ng mga bata. Para lang maintindihan ninyo kung gaano nakadesperado ang Kremlin, napilitan silang magmakaawa ng gasolina sa India pero tinanggihan sila. Walang sobrang supply ayon sa mga kumpanyang padaari ng estado ng India sa mga Ruso. Napilitan ang Moscow bumili ng gasolina sa Kazakhstan kapalit ng aviation kerosene. Ganito ang itsura ng imperyong 4 na taon nang nagbabantang burahin ang Ukraine sa mapa. Nagmamakawa siya ng gasolina sa mga kapitbahay at hindi niya mapailaw ang sinakop na peninsula. Sa episode na ito, paano sistematikong sinasakal ng Ukraine ang Crimea at bakit ito nagiging bitag ng daga? Ano ang epekto ng pagtanggi ng India na magpadala ng dagdag na supply ng fuel sa Russia? At pinakamahalaga, bakit ngayon lang sinabi ng kanluraning analista na baka hindi na malayo ang pagbagsak ng Russia? Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers kaya salamat kung mag-subscribe kayo. Sige, magsimula tayo sa sinakop na Crimea dahil napakahalata ng sitwasyon doon. Ang Sevastopol, ang pamunahing base ng Black Sea Fleet ng Russian Federation, ay nagpahayad na yon sa pamamagitan ng mga autoridad ng okupasyon na hindi nila kayang magbigay ng kuryente kahit 6 na oras sa isang araw. Pag-isipan nyo ang sinabi ng itinalagang gobernador ng Russia na si Razvashev na binanggit niya ngayong araw. Magkakaroon ng 2 oras na may ilaw at 6 na oras na brownout. Hindi na ang oras ng ilaw ang sinusunod, kundi pasensya na, oras ng kadiliman na. 2 oras may kuryente, 6 na oras brownout, paulit-ulit ito. Ngayon, hindi na rin nila magarantiyahan ito. Ang pinuno na tinatawag na pinuno ng sinakop na Crimea si Aksyonov ay diretsahang nagsabi na wala talagang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa supply ng gasolina at kuryente. Sa mga taga-Crimea na natatanong ng schedule, sagot niya, wala nang schedule na yon, hindi na magkakaroon, walang nakakaalam ng susunod na gagawin, hindi naniniwala, pakinggan si Aksyonov, Aksyonov, Aksyonov. Ibig sabihin, tungkol ito sa gasolina. Hindi garantisado ang benta ng gasolina araw-araw sa mga gasolinahan. Kaya hindi pa kami makagawa ng eksaktong schedule na yon. Magpapatuloy pang tensyon ng ilang panahon. Tungkol naman sa kuryente. Sa ngayon, hindi posible na gumawa ng schedule na pantay-pantay ang distribusyon ng kuryente sa buong teritoryo ng Republika ng Crimea. Gaya ng sabi ko, kapag natapos na ang krisis at natupad ang mga layunin ng pinuno ng Estado, ipapaliwanag ko lahat. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa sitwasyon na yon. Ipapaliwanag ko ang dahilan, ang kaugnayan ng mga pangyayari at ang proseso ng pagdedesisyon. Kaya ngayon, wala pang makatarungang schedule na naayon sa bawat rehiyon at tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. At sa malapit na inaharap, wala pa ring magiging makatarungang schedule sa kasong ito. Para maintindihan ang sitwasyon, hindi ito isang aberya lang matapos ang isang pag-atake, tuloy-tuloy at sistematiko ang pagkaantala ng kuryente sa Crimea. Mula noong Hunyo 21, malakas na inatake ng mga drone ng Ukraine ang Kerch. Ayan sa mga ulat ng mga Ruso, halos 2 linggo nang walang kuryente ang hilagang bahagi ng peninsula. Sa timog baybayin sa Yalta, kinansela na nila kahit ang magaan na schedule na 3 oras na may kuryente, 3 oras na wala. Sobrang binawasan ang limitasyon ng kuryente kaya hindi na rin nila ito kayang sundin. Ibig sabihin, wala talagang mga schedule. Kasabay nito, may crisis din sa gasolina. Wala nang mabibiling gasolina sa malayang pamilihan. Pumipila ang mga tao gabi-gabi sa gasolinahan at nag-iipon ng mga pagkaing pangmatagalan na parang naghahanda sa pagkubkob. Sa totoo lang, ito na ang pagkubkob pero drone lang ang gumawa nito. Bakit ito nangyayari ngayon? Dahil binago ng Ukraine ang estratehiya nito sa Crimea at sa pagpapatakbo ng digmaan. Ayon sa The Economist, ang mga nagdaang buwan ang pinakamatitindi sa buong digmaan. Sa halos 700 pag-atake ng Ukraine sa Crimea mula 2022 higit sa kalahati ay nangyari lang nitong nakaraang taon.
Ngayon, hindi na lang military pasilidad ang target, kundi pati mga rutang pangkalsada, riles at pandagat. Ang estratehiyang ito ay inilalarawan ng kanluraning media gamit ang dalawang malalalim na imahe. Halimbawa, tinawag ng The Telegraph ang Crimea bilang Achilles heel ng Rusya. At mas eksaktong inilalarawan ng New York Times at isinulat na ito ay, ayon sa kanilang CP, isang higanteng bitag para sa lohistika. Simple at sabay na nakamamatay ang lohika. Ang Black Sea Fleet na dating nasa Sevastopol ay matagal nang napilitang lumikas sa mas malalayong dauman sa Russia dahil sa banta. Noong Hulyo, 13 tuluyang pinatigil ng Russia ang paglalayag sa dagat Azov, isang napakahalagang rutang dinaraanan ng isang kapat ng iniluluwas na butil ng Russia. Dahil sa loob ng 10 araw, 116 na barko at tanker ang inatake doon. May supply pa ng gasolina at pagkain ang tropang Ruso sa Crimea pero mas mahihirapan na silang magdagdag na yon. Unti-unti nilang dinaragdagan ang supply habang ang mga sibilyan ay nasa survival mode na. Heto ang numerong nag-uugnay sa lahat ng ito. Ayon sa pamunuan ng mga puwersa ng Ukrainian na gumagamit ng mga drone, sa loob ng 10 araw ay tinamaan namin ang 100 at 47 barko na konektado sa Russia na epektibong humarang sa dagat Azov at lalong humigpit ang blockade sa Crimean Peninsula. 147 na barko sa loob ng 10 araw at ilan sa mga ito ay nasa dagat itim na, hindi lang sa Azov. Ibig sabihin, wala nang ligtas na rehiyon para sa infrastruktura ng mga Ruso. Narito ang ikalawang bahagi ng kasalukuyang sensasyon na nagpapakita kung gaano kababa ang inabot ng enerhiyang superpower na Russia na matagal lang nagbebenta ng langis at mga produktong petrolyo para sa export. Ngayon, paikot-ikot na lang siya sa mga kalapit bansa na mamalimos ng gasolina, pero palaging tinatanggihan. Dito may lumabas na napaka-interesanteng balita kung paano pati ang India ay itinaboy ang mga hindi naliligo at mababangis na Ruso palayo sa kanila. Ayon sa Reuters, 3 pampublikong kumpanya ng langis sa India na nilapitan ng Russia para humiling ng dagdag na supply ng gasolina ay sumagot na wala silang sobrang gasolina para i-export at mas pipiliin nilang ibenta ang gasolina sa kanluran. Ang tinutukoy dito ay ang pinakamalalaking kumpanya, Indian Oil, Bharat Petroleum at Hindustan Petroleum. Humiling ng dagdag na supply ang dalawang kumpanyang Ruso, Rosneft at Gazprom Neft. Kabalintunan, lahat ng 3 pabrika ay nagpoproseso ng langis mula Russia na binili ng may diskwento tapos ibinebenta ang gasolina sa kanluran na may patong na presyo. Nang humiling ang mga Ruso ng dagdag na supply ng gasolina mula sa langis ng Russia, sumagot ang India na wala raw silang sobrang supply. Sabi nila, lumayas kayo rito, nagnenegosyo kami rito, tapos gumapang pa kayo rito para mamalimos ng gasolina. Kung ano lang ang kaya nilang ibenta, yun lang, tapos na, paalam. Makikita mo sa mga numero, ang laki ng kahihiyan ng Russia, napakahalaga nito. Sa ngayon, 2 batch lang ng Indian na gasolina ang pumapasok sa Russia at pareho, nakapansin-pansin, ay ipinadala ng kumpanyang Nayara Energy kung saan 49% ay pagmamay-ari ng kumpanyang Ruso na Rosneft. Ibig sabihin, bumibili ang Russia ng gasolina mula sa sarili nitong subsidiary sa India. Sa ngayon, pumayag lang ang India na magbigay sa Russia ng wala pang 100,000 toneladang gasolina. Ngayon, ikumpara mo yan sa kakulangan sa merkado ng Russia. Ayon sa pagtataya ng Energy Intelligence, umaabot na sa 600,000 tonelada kada buwan ang kakulangan ng mga produktong petrolyo sa Russia. Ibig sabihin, 100,000 tonelada kumpara sa 600,000 na kakulangan. Parang pinipilit mong patayin ang sunog gamit lang baso ng tubig. Hindi sapat ang volume mula India para maresolba ang malaking problema na ito. Ito na ang panghuling detalye ng kabaliwan. Ganito ang tunog. Dahil hindi nakuha ng Russia ang karagdagang volume mula sa India, nagsimula silang bumili ng gasolina mula sa Kazakhstan. Pero hindi rin naman tanga ang Kazakhstan. Sabi nila, handa kaming magbenta pero barter ang gusto namin, kapalit ng mas mahal na kerosenang pang-eroplano. Ibig sabihin, ang isang bansa na dating nag-e-export ng mga produktong petrolyo sa buong mundo, ngayon ay nagpapalitan na lang ng isang uri ng fuel sa isa pa kasama ang dating republikang kasapi ng Unyon para lang matakpan ang mga kakulangan sa loob ng sariling merkado. Sige, maghintay na lang tayo ng krisis sa industriya ng abyasyon. Kulang din sa kerosen ng pang-eroplano ang Russia, pero kailangan pa rin mamili. Mamili ka, lumipad o magkaroon ng gasolina para kahit papaano ay makapag-ani ng mga pananim sa mga bukirin.
Bakit nagka-krisis sa gasolina sa Russia? Ilang beses na natin itong napag-usapan. Paalala lang ulit para maging malinaw ang larawan. Pinatigil ng mga malalayong atake ng Ukraine ang malaking bahagi ng oil refining sa Russia. Ayon sa pagtataya, halos kalahati ng kapasidad ang naapektuhan ng pag-atake at bumalik sa antas noong 2005 ang pagpoproseso ng langis. Nasusunog ang mga pabrika kaya kulang ang produksyon ng gasolina. Bawal na ang pag-export ng gasolina, kerosene at diesel. Mahahaba na ang pila sa gasolinahan, abot na hanggang Altay. Nakakahiya na rin ang pagbili sa India at Kazakhstan. Dito, nagdagdag ang Axios ng kawili-wiling detalye. Pati diesel ay tinatamaan na rin. At ito ang pangunahing gulugod ng parehong hukbo at agrikultura. Ang diesel ang gamit na panggatong para sa mga kagamitang militar, mga truck ng supply at mga combines sa gitna ng anihan. Kapag nagka-problema ang supply ng diesel, hindi lang kaginhawaan ng apektado. Hindi lang ito para sa kaginhawaan ng mamamayan o motorista, kundi sa kakayahan ng hukbo na makipaglaban at ng agrikultura na anihin ang mga pananim at pakainin ang bansa. Ito na siguro ang pinakamahalagang resulta. Nagsimula na ngayong maghanap ang Rusya sa pandaigdigang merkado kung saan bibili ng gasolina at diesel. Sigurado akong hindi agad magbibigay ng kerosina para sa eroplano, hindi lang sa Kazakhstan, pati sa ibang bansa. Ipapalit pa ito sa diesel. Ulitin ko, dito pumapasok ang tanong. Hindi kailangang lumipad, basta ligtas tayo dito sa lupa. At ngayon, narito ang pangunahing konklusyon. Ang mga kanluraning analista na karaniwang maingat sa kanilang mga prediksyon ay unang beses na nagsalita ng hayagan tungkol sa posibleng pagbagsak ng Rusya. Diretsahang nagsusulat ngayon ang The Telegraph, mabilis na nauubos ng digmaan ng Rusya at maaring malapit na itong bumagsak. Ayon sa pagtataya, maaring maging turning point ng digmaan ang mga huling pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya. Nawawala na ng Rusya ang kalamangan nila sa enerhiya. At ang kanilang mga problemang pang-ekonomiya at militar ay lalo pang lumalala. At narito ang CP. Maging sa Moscow, hindi nila inaalis ang posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya sa mga susunod na buwan. Ngayon, dinadala na ang gasolina mula sa buong Russia sa Moscow pero hindi pa rin ito nakakatulton. Ipinaliwanag ng parehong pagsusuri kung bakit ito gumagana ngayon. Nabuo ang natatanging ugnayan. Pinundohan ng mga bansang Europeo ang pagpapaunlad ng mga drone ng Ukraine na malayo ang abot. Ang Estados Unidos ng Amerika, kahit itinigil ang direktang tulong militar, ay patuloy nagbibigay ng impormasyon sa paniniktik para sa eksaktong pag-atake. Nakapagtayo ang Ukraine ng sariling produksyon, kabilang ang bagong cruise missile na Flamingo. Pera galing Europa, Intel na Amerika at produksyon ng Ukraine. Iyan ang formula na nagbigay daan para maabot ng Ukraine ang puso ng ekonomiya ng Russia. Ganito ito inilalarawan mayon ng The Telegraph. Wala nang ligtas na likuran ng Russia, hindi na proteksyon ng distansya. Magbigay tayo ng buod. Ang araw na ito ay isang buod na larawan ng nangyayari sa Russia. Ang Crimea na tinatawag nilang perlas ng Imperyong Putin ay nasa dilim, walang gasolina, sarado ang mga kampo ng mga bata at may mahahabang pila sa mga gasolinahan. Ginawang bitag ng Ukraine sa lohistika. At ang Russia mismo, itong di umano'y superpower sa enerhiya. Bilang isang bansa, nakakahiyang namamalimos ng gasolina sa India, tinatanggihan, at napipilit ang ipagpalit ang aviation kerosene sa ordinaryong gasolina sa Kazakhstan. Dalawang sintomas lang ito ng parehong sakit. Ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng langis at lohistika ng Crimea ay hindi lang simpleng magagandang video ng nasusunog na pabrika. Hindi, ito ay sistemang sabay na sinasakal ang ekonomiya ng Russia sa dalawang pangunahing ugat. Pinapapaba nito ang lokal na produksyon ng fuel. Hinahadlangan nito ang paghatid sa mga sinakop na teritoryo. Sa unang pagkakataon mula nung magsimula ang digmaan, mga kanluraning publikasyon ay nagsasabing malapit na ang pagbagsak ng Russia, hindi lang sila nagsusulat na under pressure ito, pero may paalala pa rin. Ang parehong Telegraph ay tapat na nagbababala na maaring mawala ng Ukraine ang kalamangan na ito sa lalong madaling panahon. Hindi palaging may pagkakataon, may reserba ang Russia at mahalaga, may oras silang mag-adjust. Ang tanong ay hindi kung nasasaktan ng Kremlin, siguradong masakit na. 100% malinaw ito sa madilim na Sevastopol at pagtanggi ng India. Ang tanong ay kung magagawa ba ng Ukraine na gawing tunay na pagbaligtad ng sitwasyon ang pressure na ito habang bukas pa ang pagkakataon. Dito ko na muna tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe at pindutin ang kampanilya.
Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.